Subscribe now. Hi guys! Yan. Welcome sa Spot Pinoy, ang tambayan natin dito sa Canada mga dre, no? At ang ating topic para sa araw na ito ay mahirap ba maghanap ng trabaho sa Canada? Ayan. Okay. Uunahan ko na muna kayong dalawa at yung mga viewers natin. Si Mark at si Rice ang mas magsasalita sa episode ito. Why? Okay? Dahil, aaminin ko, ang aking buong 4 years dito sa Canada, I took care of my newborn here and I worked from home most of the time. Kaya o kayo na mag-share ng experience nyo. Magtatanong-tanong na lang ako. Kailangan muna natin magpakilala. Baka may mga bago sa channel. Ay, sorry! Oo nga, oo. Baka may mga bago, hindi. Alam mo naman. I'm excited. Ako nga pala si Mark Carino ng Carino Family. Ayan. Yung mga hindi nakakilala sa akin dyan. Ayan. Welcome. Ako naman si Rice Velasquez ng Carino Family. Magpapaampun na ako kay Mark. Ay, nako, ako po si Ina Andolong ng In a Nutshell Vlog. Dito rin lahat kami sa YouTube. Ayan. Ayan. Okay. Sinabi ko na. Ayun na yun, What do you Ina. guys think? Ha? Ayun na yung sa'yo. Yun na yung sa akin. Yun na yung contribution ko. Yung sinabi ko kanina. Bahala na kayo sa oras yan. Okay. Mark, it's your turn. Hindi, ito. Nagawa na rin namin na-vlog na rin namin yan yung mahirap ba maghanap ng trabaho sa Canada. Kasi very recent lang yung experience namin dyan. Kasi nga yung pinsan ko, di ba, dumating. Oo. Noong November. Tapos, inayos namin kaagad yung mga requirements para makahanap ng trabaho. Yung SIN, yung bank account, lahat inayos na para makapag-apply. Mm-hmm. Talagang mahirap Mahirap ngayon kasi winter, di ba? Almost 2 months. Na-applyan niya? Kahit ano. Ano na-applyan niya? Lahat na ng posisyon na nakikita dun sa website. Tapos na rin kami, nag-walk-in. Talagang walang mahanap. At least mga 2 months yun bago nakahanap ng trabaho. Pero sa Pilipinas? 2 months, hindi na rin bad yung 2 months of job seeking kahit papano. Oo, kasi meron pa akong iba na 5 months na hindi pa nakahanap ng trabaho. Ganun katagal? Oo, ganun. Tapos meron din sa trabaho namin ngayon, mga galing ng Toronto. Tapos dito na naghahanap ng trabaho, yung mga ibang kasama daw nila, hindi pa rin nakakahanap. Lalo na yung asawa ng isa na ka-work ko na babae. Hanggang ngayon, wala pa trabaho. From Toronto? Ano yung mga PR na, tapos nag-move dyan? Open work permit yung, work permit yung babae kasi student Okay. Lipat sila dito sa Regina. Kasi syempre, kung malamang nahihirapan na sa Toronto maghanap ng trabaho, may mga kakilala dito sa Regina, pumunta dito. Yung babae lang ang nakahanap ng trabaho, pero yung asawa niya daw, hanggang ngayon, wala pang... Nag-aaral? Hindi. Walang trabaho kasi yung babae yung student Okay. Kaya yun, kaya nga sinabi ko sa vlog namin dati, na titignan natin pag summer, ganito pa rin, kahirap, maghanap ng trabaho, talagang medyo mahirap na. Ganun. I think talagang no one is denying na humirap mukha talaga ang paghahanap ng trabaho. I think it's a consequence of the surge in immigrants over recent years. Di ba, Mark? Nandito ka, Mark, 10 years ago. Kailan ba nag-boom o nag-surge, nag-peak yung biglang pagdagsa ng mga tao dito? Parang nagsimula yan nung 2022 to 2023. Pandemic, after ng pandemic, no? Oo, kasi nung yung student. Talagang open talaga sa student di ba? Yun, kasi nung pag nagka-Canada Day kasi kami dati, yung spot namin na pinupwestuhan, wala naman kami nakakatabi dun Mga ganon, wala kami masyadong katabi. Pero nung the past 2 years na nagka-Canada Day kami, may katabi ka na. Puno na kami dun sa pwesto namin. Di ibig sabihin, dumami tao. Tapos na nakikita pa namin dati, puno na rin yun na pag nag-aabang ng fireworks. Kasi may fireworks dito pag Canada Day, di ba? Ayun, talagang marami ng tao. Dumami na yung immigrants.
Immigrants means, obviously, ang ibig sabihin lang nun, tighter competition. Kaya mas mahirap maghanap. Nagkakaroon na talaga ng competition ngayon. Hindi katulad dati na papasok ka lang sa Tim Hortons, sila ni nga ina-interview, isang pumasok lang. Paglabas, may trabaho agad. Ganun kadali dati. Napadaan lang, no? Oo. Marami talaga. Alam mo ba, naalala ko, may contribution ako. Meron kaming mga tito-tita na dumating dito in the 70s pa. Sabi nila, kwento nila, minsan daw sa airport pa lang, pag land nila, may mga nakataas na mga parang banner or poster na laborer looking for laborer. Ganun daw ka. Dati. Ang kapag kakailangan ng mga workers doon at napakadali makakuha ng trabaho. Although 70s pa yun Sobrang tagal na. 50 years ago. Naalala ko yung kwento ng kwento ng biyenan ko, no? Nung bagong dating daw siya rito, pag may ikakasal na Pilipino, hirap na hirap silang kumuha ng ring bearer ba? Yung mga flower girl, ng mga Pilipino, mga bata. Hirap na hirap daw sila kumuha. Pero ngayon daw, nag-uunahan na Dami ng pagpipilian. Kasi parang tayo, di ba? Nakarating tayo dito, di ba? Kumbaga, kasi lalo na dito kami, 100 kaming pinadala dito sa Regina. Di, kung may pamilya kaming lahat, sabi mo lang, times 3 mo yon, di 300, di ba? 300 agad yun. Mark, hindi mo ba naisip magpalit ng trabaho? Kasi yung trabaho namin, maganda kasi yung benepisyo. Isa sa pinakamatibay na kumpanya dito, katulad nung nag-pandemic, di ba? Lahat nagle-layoff. Yun talaga, OT-OT pa, ganun. Operation pa rin, operational pa rin sila. Tapos maganda yung benepisyo. Maraming mga perks ba, mga binibigay na, lalo na sa Superstore, di ba? Meron kaming discount, yung mga ganon. I love Superstore. Tapos pag hotel kami, may mga discount din kami sa hotel. May kasi, mga discount, ganon. Mas mura ba sa Superstore kaysa sa Walmart? Hindi, kasi ako nasanay mag-grocery sa Walmart kasi nga yung discount namin, di ba? Parang ganon. Pareho lang, Rice. Pareho lang. Kasi the best sa akin, Asian grocery. Pero episode 3 natin, cost of living abangan yun. Yun. Pag tayo pumunta sa grocery. Pero, ayun, Rice. Yun. Ay, sorry, Mark. Sige, si Rice naman, si Rice. Naalala ko, si Rice actually ang dapat nagsasalita tungkol sa episode na to dahil ikaw ang actively looking for a job, di ba? Siya, naghahanap. Kasi, ganito, mahirap ba maghanap ng trabaho sa Canada? Dito sa Quebec, sabihin natin, dito, mga Dreno, sa Montreal, sa area namin. Noong mga nakalipas na panahon, simula nung dumating ako dito, mga Dreno, pagdating ko dito, parang wala pa yata akong 1 linggo. Nakapagsimula agad ako sa UPS. Yun nga, yung runner ako na, wala pa yata akong 1 linggo ron, umalis na agad ako kasi nga hindi sulit. Pero naipasok lang ako noon. Kumbaga, may connection yung ganon. Yun ang maganda, kung may ka rito, kung yung network mo ba is medyo malawak, may kilala, mas maganda pag ganon. So yun nga, nakapasok ako sa UPS. Pero bago ako nagsimula sa UPS, nag-apply din ako sa airport. Yun nga, yung dishwasher. Ang sistema naman, ang tagal nilang tumawag, After 2 weeks na yata mahigit. Kasi nga, natatawa ako nung interview ko sa airport. Ang dami niyang tanong sa akin, Tapos na siya, sabi niya sa akin, now it's your turn. Ask, maybe you want to know something, sabi ganon. Ikaw na magtanong ka, sabi ganon sa akin. Sabi ko sa kanya, kailan ako magsisimula? Yan, sabi ko. Natawa siya, sabi niya, no. Sabi niya, iba pang tanong. Sabi ko, no, I'm serious. When I'm going to start, sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, even if I hire you today, it's not possible na magsimula ka kinabukasan kasi kailangan mo ng background check. Kailangan mo ng clearance . So, sa tagal nila, tumawag sa akin, nakapagsimula ako dito sa Plaza, nag-apply pa rin ako dito. Sa kabuuan, wala akong 1 buwan sa Canada noon, nakapagtrabaho ko sa Plaza. Tapos, neto recently,
na-vlog ko rin kung gaano kabilis natanggap yung anak ko sa Maxense. Kumbaga nagpunta kami doon para mag-grocery, tapos nagtanong kami sa isang tao, oo, hiring ngayon. Dinala na siya sa taas, tapos pumirma na. Tapos nagsimula na siya. Kailan to? I think that was 2 years ago. Okay. 2 years. Tapos last year, nagtanong ulit ako sa Walmart. Ganun uli, no. May hiring sila. Kaya lang iba yung sistema ng hiring nila online. Kumbaga dadaling ka kung saan ka pinakamalapit. Medyo ang proseso is umabot yata ng 1 linggo, pero natanggap pa rin siya. Nagsimula siya sa Walmart dito. Isang araw nga lang kasi tinawagan na siya as seaman. Kasi nag-aantay siya noon ng tawag sa barko So, nung mga panahon na yun, sinasabi ko na madaling mag-apply. Maraming trabaho. At until now, madami naman trabaho mga Dreno. Kaya lang, ang problema nga is nakalinya ba yun sa alam mo? Di ba? At saka ngayon tingin ko ano na dito, parang kailangan malaki na yung network mo, may mga backer. Kasi ang nagpapasok kasi dito minsan, yung mga may backer talaga Kunyari, naka-apply ka nga, nandun na yung resume mo, syempre, yung manager dito, kakilala nung isa. Syempre, uunahin talaga ganon. Parang nagiging gano'n na, no? Oo, parang nagiging ganito Ganyan ang kwento nung may 2 episodes ago. 8 months ago lang siya dumating dito sa Canada, 8 or 9 months ago. Sa BC din, puro Pilipino naman ang gustong i-hire daw nung kanyang employer. Which is a good thing para sa mga maganda yan. Galing siyang Singapore, tapos napaisip sila na magka-Canada, parang try natin mag-Canada. May tinawagan lang daw siyang kaibigan niya na taga Canadian Tire branch. 2 days later, nag-reach out daw yung agency na partner ng Canadian Tire branch na yun sa kanya, and then, yung pinrasis na siya. Yun ang advantage. Advantage ng network, talagang sabi, kasi gusto daw nung employer yung mga Pilipino, 90% nung empleyado daw, Pilipino. Maganda yung reputasyon natin dito pagdating sa trabaho. Talaga lang, may mga poging sumisira Kailangan talaga dito, may sa tingin ko hindi, malaking bagay yung network. O tsaka dito sa Quebec, ngayon nga medyo nahihirapan ba ako maghanap ng trabaho? Kasi nga nabanggit ni Ina, kumbaga actively looking ako ng trabaho. Nag-apply ako. 2 yung in-applyan ko, yung sa tag, yung nagkakabit nga nung parang GPS tracker sa sasakyan. Pagkatapos yun nga sa Air Canada, hindi ko alam kung ano nangyari. baka nabasura na. Yung sa tag naman, sinabi ko kasi, sabi niya, antayin mo lang dire kasi baka ma-line up ka na sa interview kasi nga naano na yung mga unang pinasok niya. Ganon din, referral system din. Referral talaga. At lamang yung may referral talaga galing sa kaibigan, mga dire, no? Sabi ko sa kanya, inaano nga ako sa plaza, yung kumbaga pinabalik ako for a month bago nila ako i-dismiss. Sabi ko, dire, ako babalik nga ako sa plaza, so hindi ko alam kung anong nangyari sa application ko doon, baka tinanggal na nila. Ngayon naman, ang dami ko talagang tinitingnan ng mga dreno, kumbaga trabaho. Kahit yung train conductor, kasi ang laki ng sweldo correct. Oo. May ako doon. May mga katrabaho kong lumipat na doon. 80,000 to 100,000, 100 something thousand. Ang dami, di ba? Kaya sinubukan ko rin. Kaya lang dahil nandito nga ako sa Quebec, mga dreno, laging may nakalagay na kailangan kumbaga bilingual ka o kaya at least Pranse. Yung ganon. So, yun yung pinakamalaking hadlang sa akin dito. Oo nga I think, alam mo, it really highlights also yung kailangan, it's really best kung pumasok ka as a skilled worker. Oo, talaga. Tapos, kailangan talaga i-research mo kung ano ang posibleng mga probinsya na in demand. Kung health worker ka man, sa nag-aaral. Tama yun, tama. Kung kasi ngayon, let's say they're creating a new pathway for tourists, tourism workers, 'di ba? Sambang probinsya ang maraming mga hospitality related businesses. May nabalitaan din ako ngayon, yan sa aking source.
na meron akong source, di ba? Delikado yan May asset ka na. Ano daw ngayon, yung mga, di ba meron silang hospitality ngayon doon sa Alberta, yung ang ano nila, yung kukuha sila ng mga worker, ganon. Nag-a-apply na daw yung mga Tim Hortons, yung mga hotel sa band, yung mga ganon, na magsisimula na silang mag-hire. Kaya inaabangan yon ng mga tourist holder, yung mga tourist dito. Correct. Tama yun ang inaabangan nila. Kasi magbibigay ng LAMIA yun eh. Nag-a-apply na daw ng LAMIA yung mga company doon. Maganda sana nga, Speaking of tourists, sabi, ano ba dito? An immigration company or placement agency na na-interview ko din. Sabi niya, some employers na may LAMIA, they prefer daw yung mga naka-tourist visa na nag-a-apply sa kanila. Ayan, napanood ko yan, Ina. Oo, nandito na sa Canada. Kasi daw, for some employers, kung galing pa daw Pilipinas or elsewhere, gastos pa. Oo, tapos ang tagal daw minsan. Sobrang tagal. May dokumento yata na hinihintay pa dapat sa DOLE o Polo. Minsan daw napakatagal. Ayaw daw maghintay ng employer ng gano'n. Yeah. Kaya minsan, suswertehin yung mga nakaturista visa na dito. Kaya yun nga yung inaabangan daw nila. Yan din yung dahilan ng agency rito na kumukuha ng mga yaya o kaya ng mga ano tawag dito, yung nag-aalaga sa matatanda, mga caregiver. Ayan yung katwiran nila sa kung bakit hindi sila kumukuha sa Pilipinas, kasi nga napakahaba ng proseso na bago pa dumating doon yung kinuha mong yaya, yung anak mo tumatakbo na. Diba? Kaya nang alagaan yung sarili niya. Ganun katagal, di ba? Kaya I think ang mabilis na fairly maganda rin yung chances of landing a good job. Yung mga kababayan nating pumapasok from the IT sector. Yun, May dalawa na akong kakilala, I think in the past year. Kung ano yung trabaho nila sa Pilipinas, both I think are web developers. First job nila sa Pilipinas, sa Canada, web developers din. May mga kilala rin ako. High demand yata. Sa Pilipinas, nakakuha din sila ng IT job dito sa Canada kagad. Oo. So, iba-iba rin talaga eh. 'Di ba? Hindi mo rin masabi. Ganun na. Siguro, yung mga comment kayo dyan kung kayo ba na dumating dito sa Canada ngayon, kung mga months na to o after, before na 2 months, na tingnan natin, comment kayo kung nahirapan din ba kayo. Kasi parang naiisip ni Mark, mahirap maghanap ng trabaho ngayon kasi winter. Oo, yun nga inaano ko eh. Oo, kasi may mga restaurant dito na nagtanggal ng mga nagpa-part-time kasi nga hindi ganun kalakas yung mga dreno, yung mga restaurant dito pag winter kasi nga mga tao tamad kumain sa labas. Puro pa deliver. Kaya tingnan natin ngayon sa summer kung ganyan pa rin kahirap maghanap. Kasi mga factory naman dito, lalo na sa amin ngayon. Tignan nyo, dati laging sinasabi ko sa vlog na, hiring sa amin, hiring. Kung gusto nyo, basta nandito lang kayo, pwede ko kayong i-repair. Ngayon, nagpa-pile up na rin yung resume dun sa trabaho namin. Mark, ganito kaya gawin mo. Ganito gawin mo sa summer, Mark, para talagang malaman natin kung mahirap maghanap ng trabaho. Mag-resign ka muna sa Loblo. Samahan kita mag-apply. Pag nakita nyo nakasimangot na ako lagi, sabihin, hindi. Para lang sabihin nila may source din tayo. Nag-Google ako, mabilis lang. Ano yung mga in-demand skilled jobs in Canada ngayon? Kasama to, welder, web developer, HR manager, electrician, highting, kung papanoorin ito niting yan, mga sa survey na electrician, project manager, truck driver, nurses, accountants, cooks. Truck driver yan, talaga. Hindi nawawala, truck driver, hindi nawawala. Saka yung welder, no? Pharmacist din, yan, ilan na rin nagsabi sa akin. Pharmacist, yan. Correct. Pero kayo dito. Huwag dito sa Quebec. Ang hirap dito eh.
Iba-iba talaga ang experience ng mga tao sa pagtatrabaho. Ako naman, sige, i-share ko na lang halimbawa yung sa asawa ko. Wala, swerte din siguro kami. Swerte din kami, hindi rin siya nahirapan makahanap ng trabaho. Yun nga yung sinasabi ko. Baka na-timingan lang na medyo inalat sa pag-a-apply kaya ng 2 months. Meron naman kasi kami nababalitaan na pag land pa lang dito, nag-ayos ng requirements, mga 1 week, after a week uli, natanggap na. Yung mga ganun. Kaya hindi ko alam talaga kung mahirap ba talaga o ano nangyayari ngayon, kung nagdadatingan ba yung mga, marami bang dumadating na tao, kaya nahihirapan na maghanap ng trabaho. Siguro nga ganun din, Mark, may kinalaman yung pagdating ng mga tao. Kasi even dito, no, kumbaga, dito ka nagtataka ako kasi yung mga Tigalines, no, mga, I think, Colombian yata sila o Mexican, ganun. Kahit English, hindi sila marunong, ha. English, French, hindi sila marunong. Nagtataka ako kung paano sila nakapunta rito. Iyon pala, anong tawag doon, yung galing sa gera, tas refugee. Yeah, parang mga ganun. Yung ganun yung mga punta nila rito. Kaya sabi ko, okay, kaya pala ganun. Kahit hindi marunong mag-Ingles o mag-Pranse, nandito. Tapos, paano ba? Dumadami rito yung mga galing sa Africa na mga ang salita ay Pranse. Yan, dito talaga parang biglang, dito yung dumog nila eh. Yung concentration talaga, nila. dahil Quebec yan eh. Kaya nga. At sila ang karaniwang dati sa McDonald's, karaniwan mga Pilipino, mga puti, yung nandun. Pero ngayon, puro itim na Pranse na. Talagang kukolonize na yata nila to. Sira, ikaw talaga. Joke lang, Padre, no? Ay, nako. Ito, related naman to sa issue ng paghanap ng trabaho eh. Yung pagiging mapili. Yan, sa trabaho. Ano ba ina-advise niyo sa mga tao na nagsasabing, talaga bang kailangan talaga start from the bottom ba ako? O ano man? Hindi. Siyempre, kailangan applyan mo rin yung yung experience mo. Tsaka, subukan mo. Oo. Pero kung wala na, di applyan mo na yung sa mababa. Kasi depende yan sa PC eh. Kung magkano yung budget na dala mo, di ba? Oo din. Kung mahaba yung PC mo, may mga kilala akong ganyan. Mga 9 months na bago nahanap nila yung gustong-gusto nilang trabaho. Yes. 9 months sila nag-intay dun sa trabaho nila. Pero kung ano yung trabaho nila dati, na pinanggalingan nila, ganun din yung trabaho nila ditong nakuha. Yun nga lang, mga 9 months. 9 months. Kumbaga, mahaba yung PC mo. Kasi hindi ka nagtatrabaho eh. Talagang yung gusto mo, yung hahanapin mo. Gusto mo talaga yung gusto mo. Oo. And it happens. Kasi 'di ba, again, may misconception din in a way na imposible. Kahit ganito ka sa pinanggalingan mong bansa o sa Pilipinas, makukuha mo yung ganung trabaho. It does happen. Meron. Yan, nangyayari talaga. Oo. So don't keep yourself from applying. Tama si Mark. Meron din ako 9 months. Nawawalan na nga ng pag-asa. Sabi niya parang, ano ba to? Nag-give up na siya. Gusto niya bumalik sa Hong Kong kung saan siya nanggaling. Ibig sabihin, maraming budget tapos sakto, tama sinabi mo, 9 months. Senior manager ang nakuha niyang posisyon. O, diba? Yung pala yung na-applyan niya, managerial pala. Kaya mahirap na hanapin. Ang doon sa 9 months, nag-a-apply na rin siya ng mga clerk, kung ano-ano hindi niya ginagawa. Pero doon pa din siya nag-end up after 9 months. Swerte pa rin, May mga kilala ko, isang buwan lang yata, manager kaagad yung in-applyan. Manager, tanggap. Manager basta alam mo yung trabaho, walang problema, di ba? Manager. Kumbaga huwag kayong mawawalan ng pag-asa porket sinabi ng iba na magbaback to zero ka dito. Hindi lahat. Hindi lahat. Pwede mong subukan, di ba? Pwede mong subukan yung field na alam mo. Pero yun nga lang, in some ways, hindi ka rin dapat na kumbaga high hopes ka na makukuha mo agad yung trabaho na gusto mo. Di ba? Yung ganon. Somehow, kahit pa paano dapat i-level mo rin yung sarili mo, yung expectation mo doon sa reality. Yun yung importante, di ba?
Oo. Eto, may tanong ako sa inyong dalawa. Dito wala akong masyado talagang experience. Sabi ko kanina, wala akong experience kung ano-ano pinagsasabi ko. Anyway, yung mga agency, dapat nakakatulong ba talaga yung mga yan? Alin? May agency. Yung mga agency sa Pilipinas. Ganito. Hindi. Okay. Mukhang maraming kayong mai-input dyan. Hindi kasi, ayaw ko na i-vlog ko na to, no? Kasi nga may barkada ako sa may barkada ako sa Saudi. Ngayon, kakabrowse ng Facebook. May nakita siyang isang, ano bang tawag dito? Yung consulting firm na kinilik niya yon. Tapos, yun na, dumating yung link is para mag-fill up ka. So, nag-fill up siya ng mga information niya. Pagkatapos, after niya mag-fill up ng information, ang sumunod na dumating sa kanyang email, congratulations, napili daw siya ng isa sa mga employer na i-hire. So, ang next step daw ay kailangang pumirma siya ng retainers agreement at pagtapos nun magbayad siya ng 30-something thousand pesos. Ayun lang. Okay? So, napili ka di ba? Kumbaga, kilala yung agency. Ang ginawa niya, nagbayad siya. Binayaran niya yung 35,000. Makalipas yung mga ilang buwan, 2, 3, kinumusta niya yung bakit wala pang feedback kung ano nangyari sa papel niya. Ang sabi sa kanya ng agency, pasensya ka na kasi yung trabaho mo, yung skills mo, mahirap hanapan ng employer. Ha? Ano ba talaga? Exactly, di ba? So, sabi ko nga sa vlog ko, parang legit na scammer. Pero teka, totoo ng tawag dito, registered agency yung pinuntahan niya, ha? Sa Pilipinas yun. Bubulong ko sa'yo. Sinabi ko sa binanggit ko sa sa group chat natin. Sabi ko nga alam ko na yung sinasabi mo, totoo, marami pa naman nag-recommend nun. Yeah. Ganun ang style nila kasi nga, retainer's fee is non-refundable, mga dre, kaya mag-ingat kayo sa pagbitaw ng pera nyo. Naku po. Di ba? Kaya, alam mo, ginawa ng tropa ko, buti na lang, may nakita siyang isa pa na agency na, yun, walang 150,000, nakapunta siya sa Canada. Kaya lang, hindi kaya na biktima siya nagpapanggap na taga dun sa agency na yun. No. Ganun talaga yung kalakaran nila. Parang legit yun kasi nagpapadating talaga yun, di ba? Oo, meron talaga mga napadala yun di ba? Nagpapadala talaga sila. Kaya nga, yung lang talaga kasi, ang gusto nila mangyari is makuha muna yung retainer's fee. Kasi nga, at least, kumbaga, yung naka-retain ka sa kanila, hindi ka makakaalis, di ba? Dahil nga, may investment ka na agad di ba? Tsaka, parang in a way, processing fee yun Pinrasis ka na nila, hinanapan ka na nila ng employer. So, advance payment na sa kanila yun. Parang gano'n ang sistema. Pero yun diba? Yung agency na yun talaga, may mga subscriber din ako nag-message sa akin dati. Talagang naniningil daw talaga yun. Oo, gano'n talaga. Parang yun nga, processing fee in a way, na hindi mo, ang masakit doon, hindi mo re-refund. Oo. Tsaka you were made to, parang your friend was made to believe na natanggap na daw siya Exactly, that's the thing. Yung parang lokohin ka na, napili ka na, nung nagbayad ka, ano nangyari? Wala pang employer para sa'yo. Di ba? So, oo nga. Kaya nasabi ko, di ba? Ano yun? Scam? Di ba? Basically, it's a scam. Oo. Kasi ang Canada kasi, pagka papunta ka dito sa Canada, pag may pinag-usapan ng pera, huwag kang masyado magbibitaw. Kasi pag papunta ka dito sa Canada, yung mga agency, wala talagang bayad yan. Zero talaga. I think yan yung mga agency, Mark, na talaga, anong tawag dito? Yung nag-hire talaga ng mga skilled worker. Oo, yan. Katulad pero yung consultancy is a different thing. Oo, consultancy. Di ba? Sa mga consultancy, medyo delikado rin. Hindi, magbabayad ka talaga dyan. Gastos talaga yan. Gastos. Pero hindi mo pa alam kung legit pa yung kakausapin mo. Kailangan talaga. Yun ang isang challenge. Yung makahanap ka ng kasi ng legit na agency. Libo na yung pinag-uusapan pag consultancy. Libo na. May mga nakakausap ako sa Dubai, ganun, Kuwait. Dubai yata is, isang nakausap ko, no? From Dubai din siya, papunta rito. Parang nagastos niya, nasa 400,000 yata, no? From Dubai to here. Dumaan siya sa consultancy. Sorry. Commercial. Go. Mali na pindot ko. Go, sige, Rice. Yun. Ganun kalaki yun, nagastos niya, no?
Tama nga ba, 400,000? Pero malaki talaga mga Dre pag lumapit kayo sa consultancy. Oo. Ihandaan niyo yung mga pera niyo. Sa consultancy. Mahirap kasi alam niyo yung mga kinakausap ko rin ng mga subscriber, grabe mo bitawan nilang pera pero hindi pa nakakaalis. Kaya nga, di ba? Sabi ko, ganyan, nagbitaw kayo ng pera na ganyan kalaking halaga, pero hindi pa kayo nakakaalis. Sabi niya nga, oo nga hindi ko alam. Pero yun daw yun, kaya sila nagbitaw ng pera na ganun kalaki, kasi may mga nakaalis. Oo. May nakaalis. Kaya syempre, iniisip nila, legit talaga kasi may nakaalis eh. Ay, may ganun talagang pathway, Mark. Kasi, meron akong, dalawang kaibigan ko actually, dalawang kakilala ko na ang application nila sa consultancy agency is umabot ng, yung isa, 7 years, yung isa, 9 years. Tapos may nakausap pa akong isa sa Victoria, nakalimutan ko yung pangalan niya, no? Kumbaga, ang tagal din inabot eh. Duda na nga siya, sabi niya, pambira, hingi kayo ng hingi ng pera sa akin. Hindi ko nga alam kung legit kayo o ano, ang tagal ko na rito. Ang tagal ko na sa Pinas. Pero eventually, nakaalis sila. Yung pathway na, parang may kailangan sa skilled worker yata eh. Kasi mga nurse yung pareha sila nurse. Pero, marami talaga, ang dami talaga din, babalik ako yung sa scam. Ang dami nagsusubok mag-scam talaga. Ito nga, tingnan mo, na-upload ko kaya ako nawala sandali. May nag-forward sa akin na isang viewer. Tingnan nyo itong WhatsApp. WhatsApp ba? WhatsApp message na in-applyan daw niya online. Akalain mo, ang nag-message sa kanya sa WhatsApp, yung mismong CEO daw. Siyempre, maraming ganyan sa Facebook. Oo. Yung applicant ngayon, sinabi, okay, sige, hinihingi daw ang passport details niya, etc. Tingnan nyo itong text message nila, ha? O, yan. Tingnan mo, hello, welcome to, ayan yung kumpanya. Hindi ko nabasahin. Nagpakilala, I'm the CEO and acting hiring manager. Tingnan nyo, what's your qualification? Send your CV and passport for company review immediately. Diba? Tapos ito pa. Okay, now, may pinapaprint na mga forms, fill upan daw, sabi sa kanya, now go to the internet cafe and print out these forms and fill them. When you are done, send back to me to continue your process. Do you understand? Una sa lahat, Diyos ko, hindi ganyan ang lengguwahe ng mga lehitimong HR. At saka, pupuntahin ka ng internet cafe, alam pa yung internet. Oo, nang uutos pa talaga na pumunta ka ng internet cafe, ha? Ano ka, loka? Siyempre, ang sagot ko, ma'am, sabi ko, pasensya na kayo, pero kung ako ang tatanungin nyo, kaduda-duda po yan. Sabi ko. Pero magtanong din kayo sa eksperto, pero para sa akin, kaduda-duda dahil wala pong CEO na kukontak sa inyo diretso sa WhatsApp. Sa akin, yung kakilala ko naman, ganyan din, no? Kumbaga, kinontak daw siya, doktor ba o abogado? Ngayon, yun nga, nakipag-communicate siya. Tapos, sabi ng doktor ba, sobrang busy niya raw, kaya kung gusto niya pang mag-hire ng driver, tsaka ng isa pang yaya, ng katulong. Kaya kung may kakilala pa daw, yung kakilala ko, isabay niya na sa pag-a-apply niya kasi nga, sobrang busy niya raw. Sabi niya ganon. Pambira, kung busy siya, bakit siya yung nag-hire ng empleyado, di ba? Sana binigay niya sa agency. Bakit? Yung ganon. Yung mga, kung hindi ka mag-iisip, maaaring doon pa lang, di ba? Madala ka na di ba na, magyayaya ka na, ikaw pa masisisi. Masisisi ka pa. Diba? Kawawa naman yung mga nabibiktaman yan. Dahil siyempre, excited na excited sila. Alam mo yung tuwan-tuwa sila, makabasa ng message na, uy, nakuha ko ng trabaho, tapos ganyan. Ay, Diyos. Meron pa akong isang pala, dito sa Dubai yata to Dubai, kasi merong isang agency diyan na nagpapaalis papunta rito sa Canada, no? Actually, marami silang bansang pinopromote na kaya nilang magpadala ng tao ron. Kaya lang, kumbaga, naging doubtful ako sa kanila kasi nung sinabi nila, parang pinapakita nila, pinapalabas nila, na yung PR card ng Canada is ipinadala sa agency nila. Hawak nila. Tapos ibibigay nila sa tao. PR card, no? Yeah.
ano po yun, kumbaga, Talagang kasinungalingan yun. Ano ba yan? Ayun po, isang pinakamalaking kasinungalingan na pinopromote nila. Kasi nga po, kumbaga, hindi po proseso ng Canada yung PR card nyo hanggat hindi po kayo nakakatapak sa Canada. Hindi po sila nag-i-issue ng PR card, di ba? Kailangan visa. Mapadala ka ng visa para makapunta ka sa Canada. Pag-apak mo sa Canada, that's the only time po na gagawin nila yung ano nyo, yung card nyo. Oh my gosh. Kaya, di ba, baka mabulagan ka, ay, ito, kita mo, may ebidensya sila, oh. Di ba? Ay, ano ba yan? Kaya ewan ko, itong halimbawa, alam naman natin na dumami yung mga immigrants lalo na dahil sa mga international students. Sa Pilipinas pa lang I think top 3 source of international number students 1? tayo. Talaga? Sa Google, India. number 1 top. India, sabi ko na India India number 1. Oh, baka dami dito. Ang alam ko parang 3 tayo Number 3 ang Pilipinas. Tapos siguro China. Kasi marami ring mga Chinese na student Dito sa amin, India tsaka Pinay talaga. Ngayon, medyo naghihigpit. 'Di ba? Bawal na bigyan ng work permit yung mga may asawa unless you are enrolling sa master's degree or doctorate degree. Who knows? Baka it will help yung issue ng paghahanap ng trabaho, 'di ba? Malamang. Kasi dito sa Regina, baka mga nanonood diyan sasabihin, sinabi ni Mark na wala nang nahihirapan ng maghanap ng trabaho dito sa Regina. Meron akong mga nakikita ngayon ng mga kumpanya na ginagawa ngayon na alam kong mga maraming trabaho yung mapoproduce nun. Kasi meron akong nadadaanan dito sa Ring Road na ang laking warehouse. Siguro ang kailangan nun mga 200 o ano. Kasi parang halos kalahati nung warehouse namin, ganun kalaki. Trabaho na naman yon. Doon sa tapat ng warehouse namin, may ginagawa naman na Cargill processing plant. Pag yun natapos siguro ngayong taon na to o next year, trabaho na naman yon. Kaya siguro, huwag kayong matatakot na porket sinabi namin, experience namin na mahirap maghanap, matakot na kayo pumunta dito sa Regina o sa Canada. Pero baka ganun-ganun lang yan. Basta lakasalan nyo lang yung loob. Huwag kayong nervyoso. Kailangan din dyan, magandang mindset. Tama ba yun? Siyempre, kung isipin mo na ayaw malaking bagay. Malaking bagay yun. Especially kasi imagine, paano ba? Katulad nung, ayun na naman, kaibigan ko na naman mga treno. Alam mo, lagi lang sasabihin kaibigan mga treno. Puro mga kaibigan nyo Ano ba? Hindi, actually, kakilala, no? Sa Pilipinas, kasi yung application nila, ang tagal Kumbaga, dalaga pa sila, hindi pa sila mag-asawa, hanggang nagkaroon na sila ng 3 anak, tsaka lang sila nakapunta sa Canada. Malalaki na yung anak nila. Ngayon, parang ang question na lang is, tutuloy pa ba tayo? Kasi kung sa Pinas, maganda naman yung buhay nila Samantalang pupunta tayo dito, hindi tayo sigurado, di ba? Hindi natin alam kung paano tayo kikilos, tapos wala pa tayong kakilala doon. Yung gano'n, kung wala kang lakas ng loob, di ba, parang, dito na lang tayo. Di ba, hindi na kayo tutuloy kasi nga, na ano kayo na, kumbaga, na-sway kayo sa sinabi ni Mark na mahirap maghanap ng trabaho. Porket nahirap. hindi porket nahirapan kami, baka malay nyo kayo, swerte, di ba? Yun. Yan ang gusto ko, Mark, na sinabi mo. Tama. Ang sinasabi ko lang sa nahirapan kasi kami, siguro nga, talagang dumami yung tao. Kasi kaya namin nasabi na mahirap ng konti dito ngayon, kasi dati kasi, konti yung madali tao. Kumbaga, kasi nagdatingan na kasi yung tao, kaya nagkakaroon na ng competition. Dati kasi, less lang yung competition di ba? Hindi, kumbaga, wag magpa-apekto ba sa negative na naririnig? Kasi iba yung experience natin sa kanila di ba? Alam mo yun ba? Alam mo, tama yan. Okay lang naman na mag-share na parang naghirapan kami maghanap ng trabaho, but it doesn't mean, naiinis ako, sorry sa ibang mga tao na porque hindi sinuwerte, sasabihin na sa lahat na wag na kayo mag-ano dito, hindi rin kayo suswertehin. Ano ba yun? Napanood mo siguro yung nag-viral sa TikTok. Napanood mo siguro yung nag-viral sa TikTok. Canada is a scam.
Naku po, nakita ko yun. Episode natin yun. Episode 4. Canada is a scam. What makes you think na ganun din ang experience ng iba, di ba? Ng isa, di ba? Wala namang makakaalam. Kumbaga yung sinasabi lang namin, yung nararanasan namin ngayon. Di ba? Malay nyo, yung pagdating nyo, okay na pala, di ba? Medyo wala na masyadong competition. Yung mga naghahanap pala ng trabaho ngayon, nakahanap na. Correct. Dati may nag-a-advise na sabi nga, let's say ikaw kung plano mo na maging estudyante, magtrabaho habang estudyante ka, dapat daw somehow piliin mong mabuti yung probinsyang pupuntahan mo na kung saan marami yung pwede kang apply na trabaho. Kasi baka nga mapunta ka dun sa di ba? Sa medyo malayo lang yung probinsya na konti lang yung opportunity. So mahihirapan ka nga makakuha ng trabaho. Oo, na in line din as much as possible sa experience mo, no? Mali mo makakatulong. Isa pa yun, di ba? Pero ang advice na maganda rin na narinig ko sa mga tumutulong sa mga international students, sa totoo lang, kung kulang ang budget, huwag niyong asahan na mababawi niyo ang tuition ng madali through finding a job. Diba? Kasi yung iba nga inaasahan na babawiin nila yung tuition pagdating dito. So many stories na ganyan. Naku po, mahirap. As much as possible, mag-ipon kayo talaga. I think mas mahirap na ngayon para sa mga estudyante. Kasi imagine tumaas, diba? Tumaas yung kailangan mong proof of funds. Bukod pa, kung hindi ka nga masteral, di mag-isa ka lang pupunta. Alam niyo naman ang sistema ng mga mag-asawang nagpupunta rito, di ba? Yung isa nag-aaral, yung isa nagtatrabaho. So, mas challenging ngayon, di ba? Kung pupunta kayo dito ng student, ikaw lang mag-isa, ay talagang yung sasahurin mo, panggastos mo lang yun, pangkain mo lang yun. Baka hindi pa sumapat Hindi mo makukuha yung pang-tuition mo doon. Kasi hindi ka pwede ka mag full-time na makapag-aral ka pa ba? Oo, full-time ka. Di ba? Yung mga ganun. Kaya, kung may open OWP ka, yun ang medyo, may magandang yun, may katulong ka pag ganun. Pero nga, sa bagay, hindi, yung naging desisyon kasi ng gobyerno ng Canada dyan, may kinalaman talaga sa nangyayari dito di ba? Yung pagdagsanga ng tao, kaya hinigpitan talaga nila, di ba? Correct. And hindi mo rin sila masisi. Oo, may mga reports din na I think some locals, yung mga matatagal na dito sa Canada, yung Canadians, saka long-time PRs, alam mo yun, I think they have some concerns regarding yung biglang pagdami ng immigrants. Syempre naman, understandable, uunahin po ng gobyerno ng Canada ang kapakanan ng mga taga dito. Diba? Oo naman. Tsaka, meron din ganyan ako napanood na Canadian, no? Kumbaga, ang in-expose niya naman, yung ginagawa ng ibang lahi, na estudyante na kung saan inaabuso nila yung food bank, yung mga kukuha sila ng mga libreng pagkain. Yung ganung ginagawa nilang, yun yung ginagawa nilang kusina. Oo. Diba? Hindi dapat. Yeah, exactly. Para yung dapat sa mga tao talagang nangangailangan. Kasi nga, diba? Kasi pag sinabing international student ka, kailangan may pera ka, may exactly, diba? Ka, diba? May dala ka. Tapos yung iba naman na student, nababalitaan ko, kaya sila naghipit daw, hindi daw kasi hindi nag-aaral. Kumbaga nagtatrabaho na sila, hindi sila pumapasok sa school. Nire-report ng mga school, nire-report ng mga school ang attendance sa gobyerno ng Canada. Kaya talagang mahirap. Yung kasama ko sa trabaho, isa lang, last na, pasensya na kayo. Kakilala mo na naman yan, kakilala. Ito, kasama ko sa trabaho mismo. Ngayon, ano siya, student visa siya. Okay, study permit. Pero, hanggang ngayon, sabi niya, hindi siya tumuloy doon sa papasukan niya dapat. Tapos ngayon, naghahanap pa uli siya ng ibang school na papasukan. Sabi ko, anong nangyari doon sa una? Dapat magsisimula na kayo. Sabi niya, hindi, lumipat nga ako, umayaw ako doon. Ngayon, mag-i-enroll ako dito sa isang school na to. So, paano nangyari yung ganun? Tapos ngayon, tatrabaho siya as full-time, hindi na talaga siya nag-aaral. Pero sabi niya, magsisimula daw uli. Ewan ko kung paanong sistema na siguro mag-apply uli siya ng... Siguro rin no?
Kaya rin siguro nagkaroon ng hirap ng yung mahirap na ganap ng trabaho. Kasi yung mga ibang student hindi na pumapasok sa school, nag-aaral eh. Kung nag-aaral sila, di marami. May trabaho sana, di ba? Alam mo, the locals are saying, alam mo yun, parang ayaw nila kasi yung idea na para sa kanila, naging backdoor entry yung international student pathway sa PATR. When it was originally just meant for students na mag-aral ka, umuwi ka sa pinanggalingan mo. Yun naman talaga, I think, yung main idea niya. It's just that, pwede rin talagang mag-lead to PR eventually. Pero yung nangyari nga over recent years, yun na ang naging pathway, di ba? Hindi na siya yung... Yeah, naabuso talaga siya ng sobra. Kahit sa yung mga school nga, mga nagsulputan. Sa Pilipinas naman, yun yung sinasabi sa agency, yung mga kumukuha ng mga student, di ba? Sinasabi nila na mapi-PR kayo, di ba? Pwede kayong ma-PR. Tapos pababawi nyo yung tuition nyo. Hindi siya guarantee eh. Oo. Yun yung nagiging bentahin nila, yung binibenta nila. Yun ang talaga, naging pathway nung pagkatapos ng pandemic. Yun, totoo yan. Yun yung binibenta nila sa mga gustong rito, mag-aral dito kahit nag-aalangan sila, di ba? Makukuha mo rin yung tuition mo doon, 1 taon lang yan, bawi mo na yan, di ba? Yung mga ganon. Yes. Meron naman po talaga mga successful na mga international students at naging PR. Pero it takes good planning and a bit of luck in a way. Oo. Diba? Kailangan ng swerte. At dasal. Yun ang importante. Ay, nako. Ano pa? Ano pa? Mahirap ba talaga? Oo nga, hindi. Hindi, humihirap nga kasi talagang kasi nga sa pagdami ng tao, o pagdami bigla ng mga immigrant, di ba? Parang hindi nakasabay. Sa housing di ba? Oo. Kaya sa dumaming bigla yung tao, so ang dami mo ng kakumpetensya, pati sa bahay, may kakumpetensya ka, pati sa trabaho. Kaya, nahirap na. Pero pag nag-road trip ka, makikita mo, ang lawak pa rin ng Canada no? Oo nga, Oo, marami pa rin espasyo dito. Maluwag pa rin talaga no? Pwede mo ilagay yung Pilipinas sa kailangan nakakalimutan natin banggitin pala dahil issue ng pagharap ng trabaho. Very important po dito sa Canada na tama ang CV ninyo. Canadian format ang inyong yun. Tapos tinutugma ninyo doon sa ina-applyan ninyo. Kada isa. Okay? Wag hindi generic. Para sa Pilipinas. Lahat, isang... wag generic yung mo. Correct. Kailangan i-ibahin mo kung ano yung apply mo ng trabaho, hindi yung... May pa nga sila, di ba? Ano ba yung cover letter, di ba? May mga ganun. Tapos, merong mga keywords na hinahanap. Kasi sa Canada po, hindi naman tao ang unang magsiscreen ng inyong resume, lalo na sa malalaking kumpanya. Ang tawag sa software na yon, applicant tracking system, parang ganun. Basta ATS. Kada posisyon na ina-applyan, kunyari ako yung hiring manager. Si hiring manager. Ibigay mo sa akin lahat ng resume na may ganitong salita, A, B, C, D, ganito, ganyan. Okay, So, kailangan malaman ninyo, isipin ninyo mabuti ano yung mga salitang ilalagay nyo sa resume ninyo para mapunta kayo dun sa matitignan, di ba? Pero pala nangyayari. Kasi may dumadating sa aking mga, yung newsletter sa trabaho. Kung bakit ako pinadalahan nun, kasi nga, nakita sa resume ko, taga Montreal ako. Parang gano'n malapit ka dun sa area nung may hiring. What yung location? Keyword. Building maintenance. Dahil may nakalagay sa experience mo na building maintenance, kaya ka nakatanggap ng newsletter ng na yon. Yung gano'n. Yes. Ay nako. Kaya aralin nyo. Maraming mga vlogs tungkol sa pag-draft ng CV dito sa Canada. Puntahan na lang dapat ng mga viewers. Importante yun. Especially kung nagdi-DIY kayo, mga Dre, no? Hindi obra yung katulad ng resume sa Pilipinas. Dito nga, walang picture eh. Hindi ka dapat maglalagay ng picture. Walang picture. Walang edad. Walang edad, walang edad, mga Dre, no? Walang weight. Walang height. Walang edad. Diba? Hindi, totoo yan, mga Dre, no? Diba? Ay, nako. Kasi nga iniiwasan nila yung discrimination pagdating sa pag-hire ng tao, mga Dre, no? Kaya walang ganun.
Correct. Basta tatandaan lang nila, yung kaya nga sinasabi natin na medyo mahirap nga maghanap ng trabaho, yung mga gagawin nyo para hindi kayo mahirapan. Katulad ng network kayo. Kailangan pagdating nyo dito, maging palabati kayo sa mga Pilipino, di ba? Siyempre, kailangan kakilala ng mga ibang kaibigan. Yun mismo makakahanap din sa'yo minsan. Totoo yan. Ganon. Kaya, tsaka maganda yung community ng mga Pilipino rito. Kasi, yun nga, nagtutulungan ba? Kasi, mas marami ang mga mababait kaysa sa mga toxic. Dahil meron pa din di ba may mga viewers sa'yo nagre-reklamo, I'm sure, mga followers din ninyo, yung mga kapwa Pinoy daw nila nagpapahirap ng buhay nila. May mga Episode 6 yun. Ewan, ang mga kwento nila talaga galit na galit Parang some choose not to be friends with other foreigners daw. Nakakalungkot naman. Anong ba yun? Alam nyo ba? Alam nyo ba? Ito ang dahil kong balita na sa Sagap di ba? Dami mo ring source Pinoy sa Pinoy to, Dre. Pinoy sa Pinoy. Supervisor, ginilitan ng Pinoy. Sa trabaho. Totoo ba to? Nabalita ba yan, guys? Oo. Talaga? Kasi parang yung supervisor is mas bata sa kanya. Ngayon yung naggilit sa kanya is senior niya na. Kumbaga, dito yan sa Quebec. Quebec? Really? Yeah. Sa trabaho yun Yung ginilit yung leeg. Ano nangyari? Oh my God. Pinoy sa Pinoy. Ano nangyari dun sa supervisor? Buhay ang kuko. Patay, namatay. Patay, namatay siya. Talaga, ano ba yan? Oo. Ginilit sa leeg, kaya nga. Ano kaya daw naging ugat ng pag-aaway nila? Yun, laging hindi, kumbaga, hindi naman yun one time na one time na bigla na lang malalim. violently, kumbaga, naiipon yung galit nung gumawa ng hindi maganda. Yun ang chismis, Yun ang chismis, Andre, Chismis. Ay, naku. But anyway, we can talk about that in a different episode. Yeah. Pero again, mas maraming mga Pilipino, ako naniniwala ko na mas mababait na tumutulong sa iba. Oo naman, talagang mga I don't know. Marami ba Pilipino sa inyo, Mark? Oo, marami na dito. Tumutulong si Mark. Sa trabaho mo. Nakikita ko. Oo, almost 70% ang Pinoy doon, 60% parang gano'n. Dami pala, Marami. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa ako marunong mag-English ng tuwid. Kasi nga po, Pilipino yung mga katrabaho. Ano rin Ano rin minsan di ba? Hindi rin talaga maganda na. Sana puro puti kasama ko para magaling na ako mag-English. Pero puro puti ang kasama ko doon o ibang lahi, baka 5 years lang, islang na ako dito. Islang ka na maglakad? Ganun ka na? Parang si Kuya Puto, yun. Shoutout sa'yo, Kuya Puto, kung nanonood ka. Yun, islang. Yes, Kuya Puto. Hi, Puto. Kaka-comment lang niya kanina pala. Hi, Puto. Oo. Yan, interview mo si Kuya Puto. Interviewin natin yon kung nanonood ka. How to be successful in Canada. Oo, successful talaga yun. Okay. Sige, yung mga viewers natin, mag-comment kayo dyan sa aming thread. Sa mga experience, kahit anong experience lang naman sa job hunting, di ba? Oo. Good or bad, comment it there. Mag-comment kayo kung ano yung mga ginawa nyo, kaya kayo na-hire kaagad, hindi kayo nahirapan maghanap ng trabaho. Para yung mga iba nating naghahanap ng trabaho, ganun pala. Para mas ma-hire tayo agad. Oo, kasi makadri, babasahin nila yan, may mga masisipag po magbasa ng comment. Kaya makakatulong po kung ano man yung mai-share yung impormasyon sa comment section, mga dre, Kaya don't be shy. Comment lang kayo. At saka, pagka nag-comment kayo, huwag nyo na rin kalimutan mag-like. At saka mag-subscribe. At mag-subscribe. Uy, bago, naalala ko pala. Meron kang fan na ka-chat ko kanina. Kasi sinabi ko, meron kaming podcast, ganito, ganyan. Si Paulo Behasa. Si Pao, sabi niya, uy, kasama mo si Idol Rice. Nung sinabi ko sa kanya, sinend ko yung teaser Sabi niya, pupunta ako ng Montreal. Gusto ko sana nga makita siya in person Pag nagpunta siya sa July. Sabi ko sa kanya, sige, sasabihin ko, Paulo Behasa. Tignan mo, load ka July. Yun, hi Paulo, sige.
Magkita tayo sa mata. Hopefully, hindi. Alam mo yun yung July, di ba? Ano yun eh? Dikdi ka ng road trip noon. Dikdi ka ng road trip. Exactly. Sa July pala. Ayan, sasabihin ko na. Pabiyahe pa Vancouver. Kailan yan? July. Road trip? Road trip. July. Talaga? Ilang oras yun? 19 hours yun, pero putol-putol. Ilang Ay, araw? diretso? Small town. Mga town pala, mga town. Iniisip ko mag-tren eh. Para magkakaroon na nga tour pala tong si Mark, sa bawat stop niya, Rice. May pagkakagulo. Oo, parang gano'n. Mark, bala ko pumunta ng Regina, pwede bang pag-alis nyo, ako muna dyan tutulog sa bahay nyo? O dito, sa basement. Sa basement. Ako muna dyan. Pamantay ako July yung bahay mo. Second week, mga ganon. Second week, third week, mga ganon. Ikaw, Ina, hindi ka ba nagro-road trip? Hindi ka nag-road trip? Walang oras. Madalas kami ng asawa ko sa New York. Malapit lang New York. kasi sa Toronto eh. Hindi, malapit lang kasi sa Toronto eh. Tsaka may kamag-anak ang asawa ko doon. So may tuluyan kami doon. New York City. Ano, nagdadala kayo sa sakyan? Oo, 8 hours 9 drive lang siya. Mahilig din sa road trip yung asawa mo, mag-drive. Oo. So umaga alis kami, ando na kami after lunch. Marunong ka ba mag-drive, Ina? Ako hindi. Nakakahiya. Sorry, hindi talaga. Ay, hindi ka ba nag-drive sa Canada? Hindi, malaking bagay. Ba? Madali lang. Ay, alam ko. At may panahon pa para... Sabagay, oo. Okay, nakakahiya naman. Tinanong niyo pa ako. Ayoko nang sinungaling. Sila Rice, mahilig din mag-road trip to eh. Nag-road trip talaga to eh. Nag-US nga yan eh, di ba? Nag-road trip. Hindi, yung pinakamahirap na pagdadrive na naranasan ko nung huling camping namin sa US, sa Maine. Maine ba yun? Sa Maine. Kasi parang 12 oras talagang non-stop, no? Ay, hindi lang. Kasi diretso tayo ng Lake George. Ay, may voice over, no? Oy, hello! Kaway ka naman dyan! Kaway naman dyan! Nagbibihis eh, papasok. Yung kaya 12 hours na biyahe talagang sabi ko pambira, kaya ko pala yung gano'n kung pipilitin. Niro-road trip lang namin mula dito hanggang Banff. Mga 10 hours, 11 hours din. Ang haba nun, di ba? Oo. Kung puputol-putulin mo yun. Banff, pre, parang picture talaga yung Lake Louise. Parang picture. Parang hindi totoo, no? Oo, parang... Nasa loob ka ng postcard. Nakapunta ka na, Ina? Oo, nakapunta na ako. Pambira ko na lang hindi. Winter. Babalik pa ako dyan pag summer naman. Ewan ko kung kaya. Nakita mo siya ng winter? Ako hindi. Yun ang gusto namin makita ng winter naman siya kasi lagi namin siyang summer nakikita. Oo, baliktad ako. Hi! Okay. Okay, guys. We can wrap this up dahil 58 minutes na tayo ngayon. Yeah. Magluluto pa kayo. Andre, comment lang kayo kung ano mang gusto nyong itanong o pag-usapan, nandiyan naman sila para sagutin yan. Nag-iipon kami ng mga subscribers sa @SpotPinoy ang i-search nyo dyan sa YouTube. Spot Pinoy, mga Andre. Meron na tayong subscriber na tinignan ko. Meron na tayong 30. Ayan, 30 subscribers. Thank you. 30 na? Ang schedule natin Tuesday and Saturday na ba? Tama, no? Tuesday and Saturday ang ating yan na. Yeah, okay. May oras ba? Sabihin nyo lang sa akin. Ako yata mag-upload di ba? Okay. Okay. Hindi, siguro mga tanghali sa Pinas. Bahala kayo. Let's talk about it. Yeah. Okay? Anyway, makikita mo naman kung paano, Ikaw okay, na guys. magbabay. Dahil ikaw nag-intro, ikaw din magbay. So, mga Dre, kung umabot ulit kayo sa 59-5900, susunod na lang yung pa-premyo. Pamutan ng pera si Mark. Thank you sa inyo, mga Dre, no? At sana sa susunod, nandiyan pa rin kayo. At pagtiyagaang makinig sa mga kwento naming masaya. Sa susunod, pwede kami mag-live o kaya pwede kayong tumawag sa amin, pag-iisipan namin lahat kung paano kayo makakapag-interact sa amin. Correct. Para makapasama kayo sa on the spot. Kung gusto nyo kami mag-live, manood kayo ng manood. Because once we've built a steady following, siguro I think that's the best time para mag-live tayo. Ayaw naman namin wala namang manood sa amin ng mag-comment, diba? Nakakahiya naman.
Ay, ako. Oo, di ba? Kahit Mali mo thumbs up, mag-live. Ano pwede ba ito? Walang nanonood. Oo, thumbs up dyan, thumbs up. Ay, thumbs up lang. Okay na, masaya na. Paano lang, gulatin nyo lang si YouTube na gumalaw na yung analytics ng Spot Pinoy. Okay, mga Dre. Di, hanggang sa ulitin. Kita-kita tayo sa mata. Ayun. Maraming Bye, salamat sa guys. laging panonood. Ingat po kayong lahat and kita-kits sa susunod na episode ng Spot Pinoy! Ay, may ganun spot. Hindi tayo. May ganun ba sa huli? Sabay na tayo. Okay. Okay, bye guys. Bye! Subscribe now.